ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao tayong nakakasalamuha sa mundo na ito na handang gamitin kung anuman ang kaya nating ibigay. Mga taong susubok kung hanggang saan mo kayang magbigay. Ikaw kabarangay, may tao na bang nanggamit sa'yo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Raisa, 31 years old. Ipapakilala ko na ang sarili ko bilang manggagamit. Nakasanayan ko nang manggamit ng tao para lamang makausad ako sa buhay. Hindi kasi ako pinalad na lumaki sa isang mayamang pamilya. Tinulungan ko ang mga magulang ko sa maliit na kabuhayan namin. Ginawa ko ang lahat para makaangat kami kahit may mga natapakan na ako sa prosesong yon. Ayoko na kasing maging mahirap. Sino ba namang may gusto noon? Kaya ginamit ko ang lahat ng meron ako para makamit ko ang mga gusto ko sa buhay. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo ay hindi ako proud na sabihin pero nilandi ko ang professor ko para lamang maipasa ako dahil hindi naman ako ganon kagaling sa klase. Ginamit ko ang pagkababae ko sa kanila at gumana naman. Alam kong naging laman ako ng usap-usapan ng mga kaklase ko pero hindi ko na pinagtuunan pa yon ng pansin dahil mas importante na makatapos ako kaagad ng pag-aaral para makahanap ako ng maayos na trabaho na makakatulong sa pag-angat ko sa buhay. Noong nakatapos na ako ay ibang panggagamit naman ang ginawa ko. Nakahanap ako ng trabaho pero nasa mababang posisyon pa lamang ako. Kapag alam kong wala akong magamit noon sa trabaho para umangat ang posisyon, agad akong nagre-resign. Nakailang palit na ako ng trabaho mula noong nakatapos ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Kapag nararamdaman ko kasi na hindi ako mapopromote kaagad, ay hindi na rin ako nagtatagal pa. Gusto ko ay madalian kong makuha ang promotion kahit sa hindi patas na pamamaraan pa yon. Hanggang sa sumapit ang taong 2023 at nakapasok ako sa trabahong binigyan naman ako ng medyo may kataasang posisyon. Pero dahil hindi naman ako madaling makontento ay pinangarap ko pa ring umangat kahit na wala pa sa tamang oras. Ganon katindi ang ambisyon kong makatakas mula sa kahirapan, Papa Dudut. Ganon katindi ang ambisyon kong umangat sa buhay. Wala na akong pake kung malibang hindi sumunod sa tamang panahon ng mga bagay. Isang patunay ang pagmamadali ko nang naging boss ko si Nicolo na nooy 40 anyos na. Kakahiwalay lang niya noon sa kanyang long-time girlfriend na si Lovely na kaidaran din niya. Sa isang inuman kung saan ay malaya niyang nakwento sa akin ang lahat. Nagamit ko ang pagkakataon na yon, Papa Dudut, para may sakatuparan ang plano ko na pag-angat sa buhay. Shot pa! Nakarami na ako Mas nakarami pa rin ako sa'yo, kaya shot ka pa! Pag sobra talagang problema, sobra rin ang pag-inom Sino may problema? Ikaw? Ayos naman ako, gusto ko lang uminom. O gusto mo lang makatakas sa problema mo? Lahat naman tayo gustong tumakas. Ikaw, may tinatakasan ka ba? Marami! Una, kahirapan. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, kahirapan. So ayun, marami akong tinatakasan na kahirapan. Hindi ko naman na siguro kailangan sabihin sa'yo kung ano ang tinatakasan ko, di ba? Alam ko kung sino ang tinatakasan mo. Hindi ko maiko-consider ang ex-GF kong si Lovely na sino eh. Bagay lang siya sa akin.
Kaya ano ang tawag ko sa kanya? Bagay siya na napakinabangan mo ng ilang taon. Mahigit 10 years. Wala na ba talagang balikan? Ayaw na niya eh. Ayaw talaga siya. Ikaw ba namang ituring lang na isang bagay kaysa tao, 'di ba? Pero joke lang yun, sir. Pasalamat ka, wala tayo sa office. Kundi sisante ka na sa akin. Pero joke lang yun, Raisa. Total, wala naman tayo sa opisina. Ayos lang naman sigurong maging pantay muna tayo ngayon, no? Aayain ba kitang mag-inuman kung may plano akong ipamukha sa'yo ang pagiging boss ko? Di ayos. Magtanong ka lang kung gusto mong sumagot ako bilang isang kainuman mo at hindi boss mo. O kaya, ikaw na lang ang magtanong na kunwari mas marami akong alam sa'yo kahit ikaw ang boss ko. Gusto ko yan. Wala muna ang pride ko sa inumang to. Normal mo lang ako nakainuman. So, anong unang tanong ng normal na Nicolo? Paano ba ako makakaahon sa hiwalayan namin ni Lovely? Magkakaiba kasi tayo ng paraan para makaahon eh. Pero para sa akin, ito lang yung sa akin kapag galing ako sa hiwalayan, naghahanap ako agad ng kapalit. Naghahanap ka ng pantapal sa sakit? Oo, rebound. Band-aid kung titignan, panakip butas. Hindi ba mas mahirap yung pansamantalang pantapal lang? Andun pa rin yung sugat eh. Pero napapatuyo ng band-aid na yun ang sugat, diba? Pero ang tagal dahil di nakakahinga ng maayos yung sugat. Pero nababawasan yung dagdag na sakit kapag nakalantad lang yung sugat. Ang galing mo dyan. So, dapat ba ako ng boss mo? Nasa inuman tayo. Huwag mong kakalimutan. Walang boss sa sitwasyon na to. Inuman lang. Ayun lang naman ang sa akin Pero desisyon mo pa rin kung paano mo pagagalingin ang sugat mo. Maganda yung paraan mo. So gagawin mo? Kailangan ko na rin kasing matakpan yung sugat ko. Ayos yan. So nakaisip ka na ba kung saan ka kukuha ng band-aid mo? Kung papayag na maging band-aid yung nasa harapan ko. Teka, dalawa kami ng bote ng beer na nasa harapan mo. Alin sa amin? Ako ang napiling gawing band-aid ni Nicolo, Papa Dudut. At hindi ko naman yon tinanggihan, hindi dahil gusto ko siya kundi meron akong ibang pakay sa kanya. Promotion. Yun lang naman ang kailangan ko kaya pumayag akong gawing pantapal ni Nicolo habang nasasaktan siya sa hiwalayan nila ni Lovely. Nilihim namin yon sa trabaho dahil bawal yon at syempre hindi maganda sa paningin ng mga katrabaho namin. Maganda ring napapayag ako ni Nicolo na maging panakipbutas niya dahil nakakakuha ako ng mga malalaking pabor na may kinalaman sa trabaho. Hindi niya ako natanggihan sa bawat hiling ko sa kanya. Hindi ko pa syempre binanggit ang kagustuhan kong ma-promote. Alam kong alanganin pa ako ng mga oras na yon at naisip ko na hayaan munang mahulog ng matindi si Nicolo sa sitwasyon namin para hindi na siya makaahon at mawala na siya ng choice kundi ibigay ang gusto ko para matulungan ko siya sa pagbangon niya. Masama na kung masama pero yun lang ang nakita kong paraan, Papa Dudut, para makuha ko ang gusto ko. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagpatuloy pa rin kami sa ginagawa namin. Oo, andun na rin syempre yung may nangyayari sa amin. At alam ko namang una pa lamang ay kasama na yon sa package. Hindi kagwapuhan si Nicolo kaya hindi ganong kadaling makipag-ano sa kanya. Kaya lang sa ngalan ng pangarap ay umoo na lamang ako. Hindi ko man ginalingan sa trabaho ko sa opisina pero ang maging band-aid ni Nicolo ang alam kong nagalingan ko. Kaya nga pabalik-balik siya noon sa akin at hindi ko naman siya magawang tanggihan kahit wala ko sa mood. Tinis ko na lamang kung yon ang paraan para magpatuloy ang plano kong promosyon. Kung tatanungin ninyo ako kung nakakaramdam ba ako ng guilt, syempre hindi. Nakinabang din naman si Nicolo sa akin at darating rin naman ang oras ko para maningil. Nainip nga ako kaya sa tuwing may nangyayari sa amin ay sinusubukan ko ng banggitin ang intensyon ko. Kaya lang, Papa Dudut, ay madalas ay laging hindi umuubra ang ginagawa ko.
Iba ka talaga. Sabi naman sa'yo, hindi ako basta-basta. At naniniwala naman ako. Hiningal ka nga. Alam kong naniniwala ka na. Yossi? Pas muna. Di pa nga ako makabawi sa ingal ko. Iba ka rin mang pagod. Di ba nga sa lahat ng pagod, ito yung uulit-ulitin mo? Hindi ko na kailangang mag-gym. Sayang lang ang membership kung libre mo lang din namang makukuha sa akin. Para ka nang nakapag-treadmill. Kung lahat ng babae katulad mo, magsasara lahat ng gym sa Pilipinas. Goal ko lahat ng gym sa Asia magsara. Kung tuloy-tuloy tayong ganito, malamang next week may abs na ako. Dapat nga ako tong magkaroon ng abs kasi ako naman tong nagtatrabaho sa ating dalawa. Pero bakit ako yung hinihingal ng todo? Kasi di ka sanay sa ganitong klaseng workout sa kama. Alam mo, mahal ko pa si Lovely. Pero pagdating sa kama, winner ka. Ang sarap namang pakinggan yan. Teka, anong oras na ba? Aalis ka na ba? Dito ka na lang matulog para may kasama ako. Kailangan ko nang umuwi. May presentation bukas ng hapon para sa sales team. Speaking of sales team, di ba malapit nang mag-retire si Sermon? Oh, paano mo nalaman yan? Alam mo naman ang chismis sa office. Tinginan pa lang sa mga mata, alam mo na agad. Nabanggit lang naman ni Mon minsan sa meeting namin na may plano na siyang mag-retire at bumalik ng Bacolod. Sinong papalit sa kanya? Hindi pa napag-usapan. Baka kasi magbago pa yung isip ni Mon. Hindi pa handa ang sales team kung aalis siya. Kaya hanggat maaari, ayaw muna naming pag-usapan ulit. Kung ako lang, hayaan nyo na magpahinga si Sermon. Marami namang iba dyan na deserving sa promotion. Hindi naman sa iyo ako mag-retire, Simon. Kaya lang wala pa akong nakikitang kayang i-handle yung sales team natin. Alam mo naman kung gaano kataas mga ego ng mga yun. Sumasabog pag magkakasama sila. Simon lang may kayang pababain ang ego nila nang hindi naaapektuhan ang performance nila. Pero wala ka man lang bang napipisal sa office na pwedeng humawak sa sales team? Siguro si Elena. Ha? Si Elena? Ano bang alam nun puro Facebook lang ang inaatupag. Tsaka kapag broken-hearted yon, di nakakapag-focus sa trabaho niya. Pagsisisihan mo lang na ipalit siya kay Sermon. Wala pa talaga ako maiisip eh. Aalis na muna ako. Mag-isip ka pa. Isa na lang tapos umuwi ka na. Kung utusan mo ako, parang ikaw ang boss sa atin ah. Tandaan mo, habang nasa kama kita, ako ang boss mo. Pwede pa bang magpaalipin muna ulit sa kama mo, boss, bago ako umuwi? Sino muna yung napipisil mo sa promotion? Pisilin muna kita. Saka ako ibubulong sa'yo. Pinagbigyan ko siyang muli pero wala pa rin siyang sinabi sa kung sino yung ipapalit niya kay Sermon kapag nag-retire ito. Hindi ko na lamang pinahalata ang inis ko, Papa Dudut, at nagmadali na siyang umalis matapos ang second round. Wala na naman akong napala sa promotion na gusto ko. Hindi naman ako under ng sales team pero pangarap ko talagang i-manage yon. Sa tingin ko ay kaya ko naman dahil sa experience ko sa pagbebenta noong nag-aaral pa lamang ako. At hindi naman sa pagmamayabang pero maganda talaga ako. Kaya nga madali kong naibenta ang alindog ko kay Nicolo. Naisip ko na magagamit ko ang ganda ko para mapasunod ko ang mga nasa sales team dahil karamihan doon ay mga lalaki. Bukod pa roon ay alam kong magagamit ko rin ang ganda ko sa mga boss ko. Katulad na lamang kung paano ko ginamit ang pagkababae ko kay Nicolo. Kaya lang ay hindi niya ako nakita bilang fit sa position na yon, Papa Dudut. Para hindi na sumama ang loob ko, lalo ay inisip ko na lamang na baka nga hindi pa talaga mag-retire si Sermon. Kaya lang pag nagkataon ay mas matatagalan ang pagiging band-aid ko sa sugat ni Nicolo kung hindi ko pa makakamit kaagad ang promotion na gusto ko. Sa totoo lang ay gusto ko nang kumawala sa sitwasyon naming dalawa pero hindi ko magawa dahil nga nandun ako at kailangan ko na yung panindigan. Ang unang plano ko ay hayaang mahulog sa akin ang husto si Nicolo hanggang sa hindi na siya makaahon. Pero ang nangyari parang kabaligtaran. Ako yung hindi na makaahon sa ginawa kong butas, Papa Dudut.
At wala akong ibang choice kundi ang manatili doon habang hinihintay ang pagkakataon na sisilipin ako ni Nicolo at dadamputin mula sa pagkakahulog ko. Panayang tanong ko sa sarili ko noon kung kailan niya ako iaahon. Paano nga ba niya ako iaahon sa pagkakalubog na ako naman ang may pakana? Nakabalik kaagad ang karma sa akin pero hindi pa tapos ang laban. Alam kong mahilig si Nicolo kaya hindi ko hahayaan na hindi ko magamit ng husto ang sarili ko sa kanya para makuha ang gusto ko. Pinalakas ko ang loob ko at sinabing mahaba pa ang laban at hindi pa ako pwedeng sumuko. Nasa kamay ko na si Nicolo at kailangan ko na lamang mahawakan ang leeg niya para hindi na siya makaatras. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy namin ni Nicolo ay nakasanayan ko na siyang makasama. In-enjoy ko na lamang ang presensya niya habang hindi pa ulit ako nakakabuelo na ipasok sa usapan ng promotion ko sa opisina. Sabi ko nga kahit na hindi na niya ako gawing manager ng sales team, kahit ano na lamang na klase ng promotion basta mas mataas sa posisyon ko. Naisip ko kasi na baka nga naman hindi pwede sa akin ang maging manager. Marami na akong naisip na posisyon na pwede kong pasukan o kaya ay nakawin mula sa ibang kaopisina ko. Sabi ko nga kung hindi man kusang ibibigay sa akin ni Nicolo ang posisyon na gusto ko ay handa ko yung nakawin sa iba, masunod lamang ang gusto ko. Ganon na ang pag-iisip ko dahil sa ambisyon ko. Oo, alam kong mali yun pero alam kong meron ding nakakaunawa sa gusto kong mangyari. Karamihan sa mga lumaking wala ay papangaraping umangat kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang paghila mo sa iba, pababa, papadudot. Praktikal ang buhay sa mundo at minsan ay kailangan mo ring mangagaw. Uso na yon sa relasyon at alam naman ng lahat na uso rin yon maging sa trabaho. Papadudot ayos namang kasama si Nicolo at hindi lang naman kami puro kamalang. Marami rin kaming ibang ginagawa noon para makapag-bonding. Kailangan ko rin kasi ng may kasama, lalo't hindi naman ako friendly na tao. Wala akong halos kaibigan dahil mas gusto kong kaibiganin ang ambisyon kong umangat. Noong nakasama ko na si Nicolo ay naisip kong masaya rin pala yung pakiramdam na may kasama ka at kausap. Yung ilalayo ka sa kakaisip sa future mo. Hindi rin naman pala masamang paminsan-minsan ay huwag mo nang isipin ang kinabukasan. Masarap pa rin palang mabuhay at yun lang ang problemahin at pag-aksayahan ng oras. Tuwing nag-aaya si Nicolo after work, sa kondo niya kami tumatambay. Mas marami kasi siyang gamit at mas mabilis ang internet niya kumpara sa tinutuluyan ko. Saka may aircon siya, hindi nakakahulas ng ganda. Madalas nagpo-food trip kami habang nag-iinuman. Nanonood din kami ng horror movies lalo na tuwing weekend. Tinuruan din niya akong mag-yoga kaya narelax ang katawan kong puro tensyon. Naramdaman ko na masaya akong kasama si Nicolo. Sana ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Pasensya naman kung pinaglihi ako sa gulat. Puro na akong pasat gasgas, kakahablot at kakahampas mo sa akin kapag nagugulat ka. Sabi naman kasing i-mute mo muna kapag alam mo may nakakagulat na scene. Ako ba yung direktor para malaman ko kung saang eksena yung may gulatan? Dapat pala pinanood mo muna to bago natin sabay na pinanood. Eh anong thrill nun kung uulitin kong panoorin? Next time, pakiramdaman mo na lang kapag may nakakagulat na eksena. Ikaw nang bahala. Alam mo, ang sarap sanang ikwento to sa mga katrabaho natin eh. Huwag mong susubukan. Na-video ko man lang sana kung paano ka tumili. Nagulat pa yung butiki sa kisame mo. Nahulog pa tuloy sa tubig ko. Hindi siya nagulat sa tili ko. Nagulat siya sa pinanood natin. Sige, pati butike, i-gaslight mo na rin. Sa susunod, wag na tayong manood ng nakakatakot. Gusto mo next time puro romantic films na? Mas lalong pas. Ay,
kayo talagang mga lalaki. Ang hirap niyong kumbinsihin na maganda namang manood ng mga romantic film. Ang sarap kayong kiligin. Kayong mga babae, hindi magandang kasamang manood ng mga nakakakilig na pelikula. Oh, bakit? Paano pag kinikilig kayo? Nangahampas kayo ng katabi. Sorry naman sa'yo na nanghahampas kapag nagugulat sa horror na pelikula. Oh, edi it's a tie na lang. Pero seryoso nga, try naman nating manood ng love stories. Pas nga. Oh, hindi ako nangahampas kapag kinikilig. Tamang ngiti lang ako. Ayoko nga. Bakit nga? Maaalala ko lang si Lovely. Banding naming manood ng romantic movies kapag magkasama kami. Kaya nga lumilis na ako dun. Kaya pala puro horror na yung gusto mong panoorin. Gets? Kahit di ko kayang matakot, mas okay pa rin yung horror movies kesa mababad ako sa romantic films. Malulungkot lang ako imbis na kiligin. Sa bagay, maaalala mo lang si Lovely. Manood na lang tayo ng wrestling o kaya anime. Yan kasi yung mga ayaw panoorin ni Lovely. Safe ako dyan. Pwedeng magtanong, Ano yun? hanggang kailan mo tatakasan si Lovely? Hanggat di pa kaya ng puso ko na harapin siya. Matagal pa ba? Hindi ko alam. Gusto ko lang makatakas sa kanya kasi masakit pa rin. Di naman ako magsisinungaling. Pero kailangan mo nang harapin siya para matapos na tong pagtakas mo. Pansamantalang pangtapa lang tong ginagawa mong pagtakas sa alaala niya eh. Hindi ka makaka-move on yan ng totoo. Teka, di ba ikaw nga ang nagsuggest sa akin na pansamantala ko munang tapalan yung sugat ko? Ginagawa ko naman ha, at nagiging okay naman ako. Sure ka bang okay ka? Pwede nating pag-usapan kung gusto Di mo. ba dapat kapag band-aid pinangtatapal lang? Bakit kailangan mo pa magsalita? Oo nga pala. Isa lamang akong band-aid. Pantapal sa sugat na hindi pa kayang tanggalin habang ang sugat ay hinihintay pang gumaling. Yun ako sa buhay ni Nicolo at aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon. Binalikan na naman ako ng karma sa pangalawang pagkakataon. Ako naman ang may gusto noon pero bakit parang ako bigla yung nagkasugat sa aming dalawa. Hindi na ako nakaimik pa sa sagot ni Nicolo at alam kong nairita lamang siya dahil sinubukan kong panghimasukan ang buhay niya. Gusto ko lang namang makatulong sa kanya kahit papaano, Papa Dudut. Sinubukan kong ibalik ang magandang mood namin pero hindi na rin kayang pikein ni Nicolo ang nararamdaman niya. Pinauwi na niya ako at nagrason na lamang siya na may gagawin pa siya. Naintindihan ko naman at nagmadali na akong umuwi at ilang araw kaming hindi tumambay na magkasama. Naging awkward din kami sa work pero lumipas din naman yon at nilapitan niya ako at nagsorry siya. Nagsorry din ako dahil may mali din naman ako. Naging maayos kaming muli at nakabalik na sa dati naming routine. Minsan ay inaya niya ako magstay sa kondo niya ng ilang araw. Nasaktuhang bumabagyo pa noon at sabay kaming nag-leave sa trabaho at may kanya-kanya kaming dahilan para hindi makahalata ang mga katrabaho namin. Nag-staycation kami sa kondo ni Nicolo at masaya ako dahil nakapag-relax akong kasama siya. Namiss ko rin kasi siyang kasama dahil nga sa naging pagtatalo namin. Nakasanayan ko na rin kasing kasama si Nicolo at aaminin kong hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi siya nakakasama man lang kahit na ilang oras. Marami kaming ginawa habang naka-staycation lamang kami. Tinuruan ko siyang magluto at tinuruan niya akong maglaro ng video games. Nagpatuloy din ang panonood namin ng horror movies. Pinagtiisan ko ring manood ng wrestling at anime kahit na hindi ko naman yun gusto. Masaya ang mga araw na nagkasama kami at nagkulong sa kondo lalo't bumabagyo. Ayos na sana ang lahat kung hindi lang biglang sumulpot si Lovely, Papa Dudut. Sandali lang! Lovely? Sino ka? Riza, Sino? katrabaho ko si Nicolo, boss ko.
Boss mo pero andito ka sa kondo? Di ba dapat sa opisina lang kayo magkasama? Mahabang kwento. Sana mas mahaba kaysa dyan sa suot mong shorts. Kay Nicolo to. Napagliitan niya na kaya pinahiram niya sa akin. Ganun na ang role ng boss ngayon? Magpahiram ng naliitang shorts? Hindi ko alam kung may balak kang mag-audition bilang kontrabida sa teleserye. Pero kung oo, pasok ka na. Yan na ba yung pinakamagandang insulto na kaya mo? Meron pa sana kaso wala ako sa mood mang insulto eh. Pinagod kasi ako ni Nicolo. O ako ba yung nang pagod sa kanya? Hindi kita kukontrahin dun sa sinabi mong pagod ka. Halata kasi sa mukha mo. Ang haggard na dahil sa pagod. Magpahinga ka ha? Hindi nga ako makapagpahinga. Paano naman kasi tong ex mo? Maya't maya gusto akong pagurin. Congratulations! Mas mahaba pa tong shorts ko kesa sa sagot mo ha. Shorts ni Nicolo yan, baka nakakalimutan mo. Ay, oo nga pala. Shorts to ni Nicolo. Anong feeling nakaharap mo ko at suot ko ang shorts ng ex mo? Ganado kang manginis ha? Mukha namang umeepekto sa'yo. Sana wala sa lahi niyong high blood kasi wala kaming pang BP dito para sa'yo. May pang BP si Nicolo. Alam ko dahil dati akong nakatira dito. Meron ba? Siguro madalas niyang nagagamit, no? Mukha kasing lagi siyang hina-high blood sa'yo. Wow! Mas mahaba pa yatang panty ko sa sagot mo, ha? Ay, wait! Hindi nga pala ako nakapanty. Talagang Lovely, anong ginagawa mo rito? wala pang 6 na buwan mula nung maghiwalay tayo. Nagpapahiram ka na ng shorts mo sa ibang babae? Di ba dapat computer, stapler o telepono? Yun lang yung mga bagay na pinapahiram mo sa kanya? Bakit kasali shorts mo? Alam ba ng opisina niyo tong ginagawa niyong bahay-bahayan? Hindi ko talaga alam kung bakit ka pa nakikialam. Kahit brief pang ipahiram sa akin ni Nicolo, dapat wala ka nang pakialam kasi hiwalay na kayo, di ba? Ikaw nga ito nakipag-break sa kanya tapos kung umasta ka ngayon, akala mo pag-aari mo pa rin siya? Hoy, para sabihin ko sa'yo, yung shorts na gamit mo, ako ang nagbigay niyan sa kanya. Gusto mo hubarin ko pa ngayon para maiuwi mo na. Raisa, tama na. Pero kasi… Sabi ng tama na eh. Ano bang kailangan mo, Lovely? Mag-usap tayo. Sana nagsabi ka man lang na pupunta ka rito para… Para naitago mo tong kabit mo? Anong naging kabit ako? Hiwalay na kayo, di ba? Raisa, sabi nang tumigil ka na eh. Hindi ko naman kasi siya inaano, pero… Usapan namin tong dalawa. Huwag ka na makisali para di na gumulo. Mag-usap tayo sa kwarto. Importante to. Nicolo… Hintayin mo na lang ako rito sa sala, Raisa. Kung gusto mo, lumabas ka muna. Tatawagan na lang kita pagkatapos namin mag-usap ni Lovely. Namula ko sa inis dahil sa pagtatanggol ni Nicolo kay Lovely. Mas lalo akong nainis nang umisi pa si Lovely sa akin na parang siya ang nanalo sa laban namin. Totoo namang siya ang nanalo pero alam kong lamang ako sa mga naunang rounds. Pero dumating si Nicolo at sinaklolohan si Lovely. Ano bang laban ko sa ex niya for more than 10 years? Band-aid nga lang naman ako. Tagapagtago ng sugat niya na ayaw niyang ipakita sa mundo at sa sarili niya. Napilitan akong umalis ng condominium para hindi nila ako matrigger. At kahit nga bumabagyo ay pinilit kong puntahan ang pinakamalapit na mall sa kondo. Nahirapan akong makasakay noon at dagdag pasakit pa na hindi ako nakapagdala ng sapat na pera at damit para maprotektahan ang sarili ko sa ulan. 350 pesos lang ang nadampot ko mula sa ibabaw ng mesa ni Nicolo. Tumambay ako sa mumurahing coffee shop sa mall at doon ay nagpalipas ng oras. Nalobat kaagad ang cellphone ko at wala akong ibang ginawa kundi ang pagmasdan ng mga tao sa coffee shop. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ilang oras na ang napalipas ko. Basta naramdaman ko na lamang na gusto ko nang balikan si Nicolo. Pagkarating ko sa kondo niya ay hindi pa rin sila tapos na mag-usap ni Lovely. Nakasarado pa rin ang pintuan ng kwarto. Sinubukan kong pakinggan ang usapan nila pero wala naman akong narinig. Bumagsak ang loob ko at saka tumambay na lamang sa kanyang maliit na kusina. Nakatingin ako mula sa bintana kaharap ang kanyang lababo. Doon ako naghintay at naglabas ako ng tinapay at keso.
Kumain ako sa harapan ng lababo habang nakatulala sa may bintana. Maliwanag pa noon sa labas hanggang sa bigla na lamang dumilim. Gabi na pala. Pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang dalawa. Hindi ko magawang kumatok sa pintuan para kumustahin sila dahil hindi naman pwedeng gawin yon ng isang band-aid, hindi ba? Pantapal nga lang pala ako. Yun ang laging ipinamumukha sa akin ni Nicolo. Kaya ko namang tanggalin ang sarili ko sa sitwasyon pero mas pinili kong hindi. Para talaga akong band-aid na hinihintay lang na tanggalin ng taong gumagamit. Tatanggalin na kaya ako ni Nicolo sa buhay niya dahil dumating na ang lunas sa sugat niya, si Lovely. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi ko man maamin kay Nicolo pero na-in-love na ako sa kanya. Napansin ko yon nang nasanay ako sa presensya niya. Bukod pa roon ay nagkaroon din ng kalinawan sa nararamdaman ko nang bumalik sa eksena si Lovely. Nakafeel ako ng selos dahil pakiramdam ko ay may kaagaw na ako kay Nicolo. Alam ko namang hindi sa akin si Nicolo una pa lamang. Pero sa maiksing panahon ay naramdaman ko na gusto kong akin lamang siya at ayokong magkaroon ng kahati sa kanya. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya hanggat isang band-aid pa lamang ang tingin niya sa akin. Ayoko namang mapahiya kung hindi naman kami parehas ng nararamdaman. Pinagdasal ko na lamang na sana balang araw ay makita niya ako kung paano ko siya nakikita. Alam kong medyo matatagalan pa yon lalo't panay pa rin ang lapit ni Lovely sa kanya ng mga panahong yon. Doon ako nainis dahil tapos na nga sila pero bakit andun pa siya sa eksena? Bakit hindi na lamang niya hayaang makamove on si Nicolo at makapagsimula na ng bagong pag-ibig sa iba? Hindi naman ako pumayag na basta-basta na lamang makuha pabalik ni Lovely si Nicolo noon. Kaya naman ginamit ko ang katawan ko para ma-realize ni Nicolo kung saan siya mas magiging masaya. Malaking X na kay Nicolo ang pag-iwan ni Lovely sa kanya samantalang ako ay wala pa akong X sa kanya. Kaya pwedeng lamang na ako sa laban namin. Kung hindi lang kasi na in love si Nicolo kay Lovely noon, ako na dapat ang panalo. Kaya lang kailangan kong pagbutihan sa laban lalo't pwede pa rin akong malamangan ni Lovely. Pinilit kong laging makasama si Nicolo at kinukuha ko ang lahat ng pagkakataon para makasama siya. Hindi naman niya ako tinanggihan, pwera na lamang pag nandun si Lovely sa kondo. Doon pa ako mas lalong nagalit at kinabahan dahil napapadalas na rin ang pagkikita nila ni Nicolo. Kapag si Lovely na ang nakipagkita ay hindi makatanggi si Nicolo. Pero ako ay kayang tanggihan ni Nicolo. Wala man ako sa lugar na magdemand sa kanya pero pinasok niya ako sa buhay niya. Kaya kailangan kong magagamit ang karapatang yon para sa kanya. Nakakainis na siya. Si Lovely? Meron pa bang iba? Kung bakit naman kasi pinabalik mo pa siya sa buhay mo, nagiging okay ka na eh. Siya naman tong bumalik. Pero ikaw to nagpapasok. Mas gusto mo bang kampihan siya kaysa sa akin? Mas pinapalinaw ko lang sa'yo yung mga nangyayari. Ay, nakakainis talaga siya. Kung makakatulong na magkwento ka, makikinig ako. Alam mo namang pumunta siya rito, di ba? Oo naman, pinaalis mo nga ako kasi papunta na siya. Pasensya na pala dun ha. Okay lang yun. Ginising mo lang naman ako ng 4:00 ng madaling araw para paalisin dahil malapit na siya sa kondo. Tapos, pinabalik mo ako ngayon dahil nalulungkot ka at nalilito. Okay lang yun. Okay lang talaga. Nagpanik kasi ako. Intindihin mo na lang. Hayaan mo na. Sabi niya sa akin, mag-usap daw kami tungkol sa relasyon namin. Di pa ba kayo tapos mag-usap? Sa tuwing pumupunta siya rito, puro bunga niya sa'yo pag-usapan ng relasyon niyo. May nangyari ba? Lagi siyang humihingi ng closure. Ilan bang closure ang kailangan niyo? Sa tuwing humihingi siya ng closure, sa uli may nangyayari lang sa aming dalawa.
Yun naman kasi talagang totoong nangyayari sa closure eh. Diretso kama. Walang usapang nangyayari. Masisisi mo ba ako kung may mangyari sa amin? Mahal ko pa eh. Mahal ka pa rin ba niya? Hindi niya masabi. So dapat alam mo ng sagot. Na mahal pa rin niya ako? Mahal niya ang ego niya. Kaya siya pabalik-balik dahil nararamdaman niyang nawawala ka na. Siya naman tong unang nawala. Pero ngayon ramdam na niyang nawawala ka na dahil nandito na ako sa eksena. Hindi naman siguro. Alam naman niyang wala ka lang sa buhay ko. Ouch naman. Dahan-dahan naman. Sa lahat ng band-aid ako tong may pakiramdam. Sorry, mali ang atake. Pero alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Kahit sa anong paraan mo ko atakihin, masakit pa rin. Pwede bang pag-usapan muna natin ang problema ko kay Lovely? Ano bang plano mo kay Lovely? Ano bang plano mo sa inyo? Gusto ko magkabalikan kami. Pero parang di ko ramdam na buo ang loob niyang ayusin yung sa amin eh. Ayun naman pala eh. Huwag mo nang ayusin. Naiintindihan mo naman sigurong mahal ko siya, di ba? At naiintindihan mo naman siguro na di siya sigurado sa inyong dalawa, di ba? Pero gusto na niyang magsama ulit kami dito sa kondo. Pero walang commitment. Huwag kang pumayag. Siyempre, hindi ako pumayag na walang commitment. I mean, huwag kang pumayag na tumira siya ulit dito sa kondo mo. Gusto ko na siya ulit bumalik dito para may makasama ako. Malungkot ako kapag wala siya. Alam mo naman yan. Paano naman ako kapag bumalik siya? Ha? Bakit napunta sa'yo yung usapan? Siguro kasi parte na ako ng buhay mo. Na ikakama mo ko, natutulog tayong magkasama. Pero alam mo naman kung ano ka lang sa buhay ko, di ba? Alam kong band-aid mo lang At ako. ikaw ang nagsuggest niyan sa akin. Baka lang bigla mong isumbat sa akin. Sisimulan ko pa lang sana ipamukha sa'yo pero kailan ba ako nanalo sa usapang to? Hindi naman porkit nilabel mo lang ako bilang band-aid eh. Dapat wala na rin akong maramdaman. Wala na rin akong karapatan. Ito na yung kinakatakot ko eh. After nito, magde-demand ka na ba ng label? Kasi di ko ibibigay yun sa'yo. Ako nga nahihirapang humingi ng label kay Lovely eh. Wala naman akong hinihingi sa yung label. Respeto lang sana sa akin. Bilang ginagamit mo ko tuwing nalulungkot ka at naguguluhan sa sitwasyon yun ni Lovely. Yung respeto, nagsisimula yan sa sarili mo. Kung gusto mo palang respetuhin kita, bakit ka pumayag magpagamit sa akin? Natulala ako sa huling sinabi ni Nicolo Papadudut. Alam ko namang masakit siyang magsalita kapag nagagalit na siya pero hindi pa rin ako sanay. Hindi na ako nakaimik at napatingin na lamang sa malayo. Natahimik kaming pareho at bago pa niya ako paalisin, ako na ang nag-decide na tumayo sa pagkakaupo at saka lumabas ng kondo niya. Hindi na ako nagpaalam tulad ng dati kapag may pagtatalo kami. Hinayaan ko siyang makita na hindi ako natuwa sa mga huling salitang binitawan niya. Oo nga, isa akong panakip butas, isa akong band-aid. Pero hindi naman pwedeng bastusin na lamang niya ako. Dahil noong mga panahong kinakailangan niya ng tulong at taong sasamahan siya ay andun ako para saklolohan siya. Naiyak na lamang ako noong nakalabas na ako sa condo unit niya at napasandal ako pagpasok ko sa elevator at sinubukang kalmahin ang sarili ko. Hindi ko na kinaya pa ang mga nangyayari. Alam kong may kailangan na akong gawin noon para sa ikabubuti ko pero hindi ko alam kung paano magsasabi kay Nicolo. Nakahinga ako ng maayos nang nakalabas na ako ng building. Nanatili pa rin ako nakatayo sa harapan at pinag-iisipan ang susunod na gagawin ko. Hanggang sa bigla akong makaisip ng isang plano. Nag-book ako ng masasakyan papunta kay Lovely. Nalaman ko ang address niya kay Nicolo at hindi ko alam kung maaabutan ko siya sa tinutuluyan niya pero nagbabaka sakali ako. Hindi na ako makapaghintay na makaharap siya at ipamukha sa kanya ang galit ko dahil sa panggugulo niya sa maayos sana naming pagsasama ni Nicolo. Gusto kong isisi sa kanya ang lahat ng mga nangyari kahit alam kong parte pa rin ako ng gulo. Wala na kasi akong maisip na gawin dahil naaawa na ako sa sarili ko sa patuloy na pagtapak ni Nicolo sa pagkatao ko. Si Lovely naman ang nakita kong pwedeng sisihin at hindi ko uurungan ang ideya na yon.
Nang makarating na ako sa bahay ni Lovely ay nakaramdam ako ng kaba pero alam kong napatatag ako ng galit ko sa kanya. Ilang beses kong kinatok ang pintuan niya bago niya ako pinagbuksan. Hindi naman siya nagulat nang makita niya ako. Para bang inaasahan na niyang pupunta ako doon. Posturang-postura siya noon at parang handa nang makipag-away sa akin dahil sa pagsugod ko. Hindi ko pinahalatang na-intimidate ako sa kanya para hindi niya ako masindak. Habang sinasabi ko sa kanya lahat ng laman ng aking utak, Papa Dudut. Oh, well, it's you. Kung may hinahanap ka, wala rito si Nicolo. Alam ko, galing lang ako sa kondo niya. Good. Puro ganyan na lang ba ang linya mo? Ganun lang lagi kaigsi pag wala kong interes patulan mga sinasabi mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Lovely? Anong sinasabi mo? Ikaw tong sumugod dito tapos sa akin mo ibabato yung tanong na yan? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Bilang ikaw naman tong pumunta rito nang walang pasabi, bakit hindi mo na lang kaya sabihin sa akin lahat ng tumatakbo sa isip mo? Bakit ka pa ba bumalik sa buhay ni Nicolo? Kasi gusto ko? Kahit alam mong ginugulo mo lang ang nararamdaman niya? Eh di successful naman pala ang pagbabalik ko. So ganun lang yon? Bumalik ka talaga para guluhin lang siya? Bumalik ako para maramdaman ko ulit na mahal niya ako. Para saan? Iniwan mo na siya. Hindi mo na kailangang maramdaman yung pagmamahal niya. Bakit? Yan ba ang sinasabi niya sa'yo? Yan ba ang gusto niyang mangyari? Ang gusto niyang mangyari, magkabalikan kayo. Ramdam ko yung galit sa boses mo Nakakainis na gusto niya akong balikan, no? Nakakainis kasi hinahayaan ka niyang saktan mo lang siya uli. Kung hinahayaan man niya ako, ano bang pakialam mo? May pakialam ako kasi naaapektuhan din ako sa nangyayari sa kanya. Bakit? Sino ka ba sa kanya? Di ba nga may tawag siya sa'yo? Ano nga ulit yon? Ayun, Band-Aid, di ba? Tama ba? Thank you at napag-uusapan niyo pala ako. Kaya klaro sa akin kung sino ka lang sa buhay niya. Sana, klaro rin sa'yo kung sino ako sa buhay niya. Isa kang ex na dapat wala na sa eksena. Yung ex na pwedeng bumalik anytime at tatanggapin niya ulit. Eh ikaw, Band-Aid ka lang, di ba? Oras na tanggalin ka na niya mula sa balat niya, hindi ka na ulit makakadikit. Yun ka, Riza. Yun ka lang. Mawawalan ka rin ng dikit balang araw. Hindi ka na makakakapit. Tandaan mo na ako yung nagtakip sa sugat niya na dahil sa'yo. Thank you. Hindi ko alam bakit ako nakikipagtalo sa posisyon ko sa buhay ni Nicolo kung pwede namang umalis na lang ako. Huwag kang umalis. Ano? Kailangan kita. Anong pinagsasasabi mo? Kaya lang naman masarap bumalik kay Nicolo dahil andyan ka na makakalaban ko sa atensyon niya. Kailangan mo lang ng kakompetensya? Kailangan ko ng dahilan para ipaglaban si Nicolo at bumalik ang interes ko sa kanya. Napakalabo mong tao. Hindi lang malabo Sakim ka rin. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, totoo ako sa sarili ko. Huwag kang umalis. Handa akong gawin lahat. Makipag-agawan ka lang sa akin. No, ayoko. Hindi ako batang uhaw sa laruan. Naging bata ka rin. Alam mo ang pakiramdam kapag nakuhang laruan ng kalaro mo. Hindi ako ganun. Makipaglaro ka lang sa akin. Handa kitang bayaran. Kahit magkano. At idadaan mo ako sa pera? Lahat naman ng bagay sa mundo may presyo, di ba? Magkano ka? Nakatitig lang sa akin si Lovely at desidido siyang ibigay ang pera para lamang ituloy ko ang pakikipaglaro sa kanya. Naisip ko na gano'n na nga ba ang mga mayayaman kapag bored na sila sa buhay nila. Handa nilang gamitin ang pera nila para makipaglaro sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi ako nakasagot kaagad at tinignan na lamang kung seryoso ba siya. Marahil ay napansin niya yon kaya nilabas niya ang checkbook niya at sinulat doon ang halaga ng pera na sa tingin niya ay magpapapayag sa akin. Hindi siya nagkamali at napapayag niya ako.
Hindi lang dahil sa nasilaw ako sa pera, Papa Dudut, kundi alam kong yun na nga ang pinakamatalinong gawin sa sitwasyon ko. Noong nakita ko ang cheque, naalala ko kung ilang beses akong pinaulanan ni Nicolo ng masasakit na salita sa tuwing gusto kong ipakita sa kanya ang halaga ko. Nasa cheque na inabot sa akin ni Lovely ang halaga, Papa Dudut. Alam ko namang wala akong maaasahang promosyon sa trabaho dahil hindi naman ako ganong kagaling. Alam ko ring wala akong mapapalang relasyon kay Nicolo dahil nilagay na niya ako sa dapat kong kalagyan. Isang rebound lang. Isang panakip butas, isang band-aid na pwede niyang tanggalin kapag natuyo na ang sugat niya. Papa Dudut, hindi ko maintindihan ang eksaktong nararamdaman ko ng mga oras na tinanggap ko yung cheque. Pagkaabot sa akin ni Lovely ay nginitian niya ako at tumango. Umalis na rin ako nang walang paalam pa at nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pinagmamasdan na cheque na yon. Pinaingkas ko ang cheque makalipas ang ilang araw. Marami na akong planong bilhin para makamove on na kay Nicolo. Hindi ako tumupad sa usapan namin ni Lovely na magpapatuloy pa rin ako sa pakikipag-agawan sa kanya. Gusto ko na lamang makaalis sa sitwasyon na yon at kailangan ko ang perang yon para masimulan ko na. Nag-awol na rin ako sa opisina para hindi ko na kailangang harapin pa si Nicolo dahil baka manghina ulit ako. Ayos na sana ang lahat, Papa Dudut, hanggang sa tawagan ako ni Lovely para pilitin akong ituloy ang plano. Hindi na ako pumayag at sinabing kailangan ko nang iwasan silang pareho at nagalit nga si Lovely at binabawi nga ang perang ibinigay sa akin. Lumaban ako at sinabing hindi ko na yon pwedeng ibalik pa dahil kabayaran yon sa stress at sakit na ibinigay nila sa akin. Pinilit niyang ibalik ko ang pera pero ayoko. Nagastos ko na halos ang kalahati at wala akong pang-abono. Bukod doon ay alam kong deserve ko ang perang yon dahil pinaglaruan nila akong dalawa. Papa Dudut, hanggang ngayon ay sinisingil ako ni Lovely pero ayokong magpatinag. Hindi ko pa rin binabalik ang perang yon at blinak ko na ang number niya. Hindi ko nga maintindihan parang nakakuha ko ng entertainment factor sa pagtawag-tawag niya sa akin. Pakiramdam ko kasi tuwing magkausap kami ay naonse ko siya ng malaki. Pinuntahan na rin ako ni Nicolo matapos niyang malaman ang nangyari at pinaliwanag ko naman ang kaganapan kung bakit ako binayaran ni Lovely. Hindi niya ako pinaniwalaan. Nagalit din sa akin si Nicolo dahil mukha raw akong pera at hindi niya inaasahang peperahan ko ang sitwasyon naming tatlo. Ang kapal na mukha niya para isumbat sa akin yon samantalang ginamit din naman nila ko. Matigas ang loob kong huwag bayaran si Lovely kahit na ilang beses niya akong tinakot. Nagamit ko na nga yon lahat ng pera para wala na siyang makuha sa akin. Papa Dudut, kung kayo ang tatanungin, tingin niyo po ba ay tama ang ginawa ko? Na hindi ko na binalik pa ang pera kay Lovely? Naiintindihan niyo ba ako kung ano ang pinanggagalingan ko? Hihingi lang sana ako ng pangunawa sa sitwasyon ko dahil nasaktan din ako sa kalagayan ko at ang perang binayad sa akin ni Lovely ang nakita kong band-aid sa sugat na ginawa nila sa akin. Hindi ganong kadaling tanggalin ang iniwan nilang sakit ang perang ibinayad nila para mapagaling ang sugat sa dignidad at puso ko. Maraming salamat at nakatulong kayo na pag-aanin ang pakiramdam ko matapos kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Totoong number 1 ang programa ninyo at forever number 1 ang radio station ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking liha. Maraming salamat sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso't kabarangay, Riza. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Mas masarap ang isang putahe kapag ito ay malasa. Ganon din sa buhay, mas magiging madali ang pagdadala nito kung merong pagtutulungan mula sa bawat miyembro ng pamilya. Ikaw kabarangay, gaano ka karesponsableng anak? Dear Papa Dudut, dumanas na ba kayo ng matinding kahirapan sa buhay na ultimo ulam ninyo sa kanin ay asin na lamang? Ako kasi at ang pamilya ko ay oo. Maswerte na nga lang kami kung may asin. Pero kapag nakaluwag at nakapagdilihensya si tatay ng pangulam namin, bumibili siya ng noodles na pinaghahatian naming magkakapatid. Kadalasan 2 pakete lamang yon at kulang na kulang pa sa aming 8. Kaya ang ginagawa ko ay dinadamihan ko ng tubig na pansabaw. At kapag matabang ay inaasinan na lang namin, kaya nga malaki talaga ang pasasalamat ko sa asin. Dahil binigyan nito ng lasa ang matabang at walang kasusta-sustansya naming pamumuhay noong araw. Bago ako magpatuloy sa pagsasalaysay ng istorya ko ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. 39 years old at tubong Teresa Rizal. Pero nasa Taytay na kami nakatira ng mister ko. Pinagkakabalahan namin ang munti naming negosyo na ihawa ng manok at baboy na may tag-isang branch na sa luma at bagong palengke ng Taytay. Tapos magkakaroon na rin kami sa Angono. Masasabi ko na hindi naging madali ang pagpapaunlad ng negosyo namin yon. Bukod sa dugo at pawis ay mahabang pasensya at taimtim na panalangin ang pinuhunan namin, Papa Dudut. Buti na lamang at suportado namin ng mister ko ang isa't isa, kaya nakakaya namin lahat ng mga pagsubok. Lalo na nga noong nagka-pandemic. Sa bagay, naisip ko na marami-rami na rin akong nalagpasang kahirapan, lalo na nung kabataan ko. Kaya dapat mas matatag na ako ngayong tumanda na ako. Kung babalikan ko ang antas ng buhay namin noon kumpara ngayon ay masasabi ko na malayo-malayo na rin ang narating namin, Papa Dudut. Hindi pa kami mayaman pero hindi na kami sumasala sa pagkain. At higit sa lahat ay hindi na rin kami nag-uulam ng asin. Mag-uumpisa ang kwento ko taong 2003 kung saan ay 18 anyos pa lamang ako at nasa high school, Papa Dudut. Nandito na po ako, Nay. Hala, ang dilim. Bakit wala po tayong kuryente? Di na kasi tayo nakakabayad dun sa pinagkakabitan natin, kaya pinutulan na nila tayo. Tiis na lang muna uli tayo sa kandila, anak. Gipit na gipit tayo. May sakit pa kapatid mong sumunod sa'yo. Ay, ang init na naman po nito mamaya. Pero magpapaypay na lang po ako. Salamat, nak. Pasensya ka na. Ay, nga pala, bakit ginabi ka yata? Nag-practice pa po kami ng sayaw para sa presentation namin sa school bukas eh. Nakakapagod nga po. Sakit na ng binti at balakang ko paulit-ulit na lang. Di kasi makuha nung iba kong kaklase yung step eh. Kaya mo't. At hindi ka man lang nagpaalam sa amin ng tatay mo. Sana naabangan kanya at nasundo dyan sa may highway. Alam mo namang delikado iskinita papunta rito sa atin. Biglaan po kasi, Nay. Tsaka ayos lang naman po ako. Buti na lang din walang nagiinuman dyan sa labas kaya dire-diretso ako nakauwi rito. Ay, kamuntik na pala akong habulin ng aso ng kapitbahay nating bruha. Buti na lang di nakatalon dun sa gate nila. Lampa talaga. Eh, kumain ka na ba? Hindi pa nga po. May kanin pa po ba? Oo, pero baka malamig na. Sabawan mo na lang para lumambot. Ay, sige po, Nay. Sakto, gutom na ako. Hala, ano po to, Nay? Literal na sabaw lang? Oo, pero may lasa naman yan.
Tinimplahan ko yan ng asin at paminta. Yan lang kasi kinaya natin pang ulam, nak. Pasensya ka na. Parang nakakawalang gana naman po itong kainin. Sana hinaluan nyo man lang kahit talbos ng kamote para may ngunguyain ako. Isasabaw mo naman sa kanin, yun na lang nguyain mo. Saka wala na akong mahihinga ng libreng talbos ng kamote ngayon. Lahat may bayad kulang nga pambili natin. Buti nga may bigas tayo, dyan lang lahat napunta. Ay, dami mo naman reklamo, nak. Sarap na sarap nga dyan mga kapatid mo. Wala naman po kasi silang choice. Magugutom sila pag di sila kumain. Pero sigurado ako na nag-i-imagine ng masarap na ulam yung mga yun para ganahan lang sila. Alam mo namang di nakakapagtinda tatay mo dahil may sakit, di ba? Ikaw ang matanda, ikaw ang dapat nakakaunawa sa sitwasyon natin. Hayaan mo, kapag nakapagtinda na uli tatay nyo at kumita na siya, ibibili ko kayo ng masarap na ulam. Talaga po? Ano po bibili niyong ulam, Nay? Ipag-aadobo ko kayo ng manok o di kaya baboy. Pwede rin nilaga o tinola. Gusto ko po sinigang. O sige, magsisinigang tayo pero sa ngayon, pagtiyagaan mo na lang muna yung kanin at sabaw. Lamang tiyan din naman yan. Ano pa nga ba? Sige po, kakainin ko na po, Nay. Ay, teka. Buti naalala ko. Kunin ko lang po sa bag ko. Ano yan? Tanan! Fish cracker po. Gabi na, magsisitsirya ka pa? Di ko naman po to papapakin. Uulamin ko po to. Feeling ko kasi di talaga ako mabubusog sa kanin at sabaw, Nay. Hay nako, dami mo talagang arte. Siyempre, ako naman po kakain Di naman kayo. Kaya nga mag-aral ka ng mabuti nang magkaroon ka ng magandang trabaho. Para kapag kumikita ka na, mabibili mo lahat ng pagkaing masasarap na gusto mo. Ganun po talaga gagawin ko pag kumikita na ako. Di na tayo mag-uulam ng sabaw lang dahil meron na rin pong karne at mga gulay. Pero sa ngayon, i-imaginein ko na lang muna na sinigang tong ulam natin para mabusog ako. Sige, maiwan na kita. Matutulog na ako kasi inaantok na ako. Patayin mo na lang kandila pagkatapos mong kumain, nak. Opo, Nay. Good night po. Pangatlo ako sa magkakapatid at pangalawa sa matandang babae. Taho vendor ang tatay Simo namin at taong bahay naman si Nanay Wilma. Nakatira lamang kami sa maliit na barong-barong na may tagpi-tagping yero at dingding na plywood. Sunod-sunod kaming magkakapatid kaya naman hindi nalalayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Ako na lang ang nag-aaral sa amin dahil huminto na ang ate at kuya ko para mamasukan ng trabaho. Nangatulong sa Maynila si ate samantalang si kuya ay nagtrabaho sa peryahan bilang utusan at tagalinis. Pero hindi sila regular na nagpapadala ng pera sa amin. May sariling pamilya na kasi si kuya tapos si ate ay nalaman na lamang namin na nakipagtanan sa boyfriend niya. Simula noon ay naatang na sa mga balikat ko ang responsibilidad bilang panganay. Kaya ganoon na lamang ang tampo ko kina nanay at tatay Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay mahal ko naman ang aking pamilya. Dumarating lang talaga sa punto na nauumay na ako sa pamumuhay namin. Dagdag pa yung nakikita ko na para bang kontento na sina nanay at tatay sa estado ng buhay namin noong araw. Yun bang ayos lang kung makain? May makain at ipagdasal na lang sa Diyos na maghimala kung wala. Mabait si nanay at maalagang ina Papa Dudut pero madali siyang malungkot at malugmok. Mahina rin ang loob niya kaya kahit na anong oportunidad ang dumating sa kanya, tulad ng magandang trabaho ay hindi niya sinusubukan o pinapasok man lang. Hindi raw niya kaya at natatakot siyang magkamali. Si tatay naman ay masipag sa paghahanap buhay pero may ugali siya na hindi ko gusto, Papa Dudut. Tama na po yung pag-inom nyo. Nakakalimang bote na kayo ng biri. Lasing na po kayo. Sino may sabi sa'yong lasing na ako?
Kaya ko pa maglakad ng diretso. Lukuhin nyo lelang nyo. Halos matumba na nga kayo nung naglalakad kayo kanina. Huwag na po kayong tumayo dyan. At bakit mo ako inuutusan? Sino ka ba sa akala mo? Sino ka nga ulit? Si Gwen po, anak nyo po. Anak? Kasi sa pagkakaalam ko, wala akong anak na swail at bastos. Kaya di kita anak. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ko naman po kayo binastos. Nag-aalala lang po ako sa inyo kaya pinagsasabihan ko kayo. Tama na po, wag na po kayong uminom, tay. Bitiwan mo nga ako. Aray ko naman po, tay. Masyado ka kasing pakialamera. Masama po ba yun? Kanina pa kayo inom ng inom. Tapos pag nasobrahan kayo, magkakalat na naman kayo ng suka nyo. O bakit? Ano naman kung magkalat ako? Nandyan ka naman para linisin, di ba? Sabi mo, anak kita. Kaya responsibilidad mo na pagsilbihan ako na magulang mo. Gusto nyong pagsilbihan ko kayo, ang tigas-tigas nga ng ulo nyo. Anong sinabi mo? Bastos ka! Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Tsaka, kayo po yung unang nambastos dyan eh. Tinulak nyo pa ako. Akala nyo ba di masakit? Ang arte mo naman! Di ka naman nabalian ng buto. Saka yan natutunan mo sa eskwelahan. Ang sagot-sagutin ako. Aba, sana di ka na lang namin pinag-aral ng nanay mo. Sana nagtrabaho ka na lang para may silbi ka. Sumusobra na kasi kayo, tay. Ang sakit nyo pa magsalita. Alam mo, kaunti na lang madadago ka na kita. Ay ayoko sa'yo eh. Palasagot ka. Buti pa yung ate mo. Mabait sa akin. Pero nasan po si ate? Nakipagtanan sa boyfriend niya, 'di ba? Iniwan niya na tayo. Pinabayaan na tinakasan kasi siguro nagsasawa na siya sa pamilya natin. Ayaw na niyang tumulong sa atin kasi pagod na siyang maghirap kasama natin. Sumusobra ka na, Gwen! Nasasaktan po ba kayo kasi alam niyo totoo sinasabi ko? Pag di ka pa nagtigil, masasampal na talaga kita. Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Noli? Yan kasing anak mo. Balasubas sumagot sa akin. Nagpipigil lang ako pero gusto ko na talagang sampalin. Ano ba kasing sinabi mo sa tatay mo, nak? Di yung totoo. Pabida kasi si tatay, laging kinukumpara sa akin si ate pero iniwan naman tayo kasi ayaw na tayo makasama. Tumigil ka na Ako ba talaga yung pabida? Dago ka na kaya kita. Sige po, gawin nyo. Total, dyan naman kayo magaling. Halika rito. Ipapakita ko sa'yo kung saan ako magaling. Pwede ba tumigil na kayo? Yang anak mo ang patigilin mo. Huwag ako. Isa, Wilma. Dadago ka na rin kita. Bakit naman ako nadamay dyan? Umaawat lang naman ako. Damay ka na. Kasi kamukha mo yung bruwang yan. Ano naman pong koneksyon nun? Malaki. Kasi pareho akong nayayamot sa pagmumukha nyo ng nanay mo. Sarap yung pag-untugin mga peste kayo. Mabuti pa, makalayas na sa pamamahay na to. Saan ka pupunta? Basta, malayo sa inyong dalawa. Prangka at masakit magsalita ang tatay ko, lalo na pag nakainom. Kaya nga kahit na alam ko ang bagay na yon ay nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya. Pero hindi rin naman ako yung klase ng tao na mananahimik na lamang pag pinagsalitaan ako ng hindi maganda. Sumasagot ako at nangangatwiran at para sa akin ay walang kinalaman ang mga natutuhan ko sa eskwelahan. Kasi alam kong agrabyado na ako. At ayoko sa lahat ang iniinsulto kahit na sarili ko pang mga magulang papadudot. Kaya nga swail at bastos na anak ang tingin sa akin ni tatay. Sa bagay, hindi ko na yon maaalis sa kanya dahil hindi ako ang paborito niya. Ayoko na lang na makipagkompetensya sa ate ko lalo na at hindi rin namin siya mahagilap ng mga panahong yon. Bigla tuloy akong nainggit sa kanya kasi mabuti pa siya. Nakatakas na sa responsibilidad sa pamilya namin. Pero wala naman akong lakas ng loob na gawin ang ginawa niya dahil naaawa ko sa mga maliliit kong kapatid. Sila na lang ang rason kaya nananatili pa rin ako sa bahay namin
Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahong yon ay naisip kong tama si tatay sa mga sinabi niya, na imbes mag-aral ay maghanap na lamang ako ng trabaho. Ganon din naman kasi yon, pag nakapagtapos ako ay magtatrabaho din ako. Kaya bakit hindi ko na lamang unahan? Wala nga akong diploma pero meron naman akong kita. Saka malaki ang maitutulong noon sa pamilya ko na porgang-porga na sa pag-uulam ng noodles, sardinas at sabaw na may asin at paminta. Gusto ko namang makatikim ng fried chicken ang mga kapatid ko at magagawa ko lamang yon kung kumikita na ako ng pera na pambili. Nung una ay sinubukan kong mag-working student pero hindi ko talaga kinaya. Sa uli sinuko ko na lamang ang pag-aaral ko at nag-full-time tendera ng tinapa at ng dilis sa palengke, Papa Dudut. Mababa lang ang sahod ko noon, nasa 250 pesos isang araw. Pero malaking halaga na yon para sa akin. Kaso'y hindi ko pa rin kayang bumili ng lechong manok. Kaya nagtiyaga na lamang kami sa pritong manok per peraso na nabibili sa kanto. Masarap naman kahit puro harina at tumitigas pag malamig na. At least, hindi na asin o noodles ang inuulam namin dahil may nangunguya ng laman ng totoong manok ang mga kapatid ko. Masaya na sila doon kaya masaya na rin ako. At proud din ako sa sarili ko dahil nakakapag-abot na ako ng pera kay nanay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sarap ng ulam natin, adobong baboy. Dami ko tuloy nakain. Grabe, busog na busog ako. Pati mga kapatid mo, kulang na lang itumba yung kaldero ng kanin. Simot na simot. Kita ko nga po dun sa hugasan yung kaldero, wala nang laman. Masaya ako na nabusog kayo, Nay. Di ko na maalala kung kailan ako nakatikim ng adobong baboy. Kamuntik ko na nga rin makalimutan paano lutuin. Buti na lang masarap pa rin ang timpla ko. At nung natikman ko nga yung adobo, parang gusto kong maiyak sa sarap. Hayaan nyo, hindi nyo na mamimiss ng matagal yung adobo kasi pag sweldo ko, yan ang uulamin natin. Pangako po yan. Ay, ang bait-bait mo talagang anak. Pero ayos lang ba talaga sa'yo na magtrabaho ka na lang kaysa mag-aral? Opo, ayos lang sa akin kasi masaya ako na nakakatulong sa pamilya natin eh. Anong nakakatulong? Kakarampot nga lang kinikita mo dun sa trabaho mo. Noli naman, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Gwen. Ang yabang kasi magsalita niyang anak mo. Akala mo kung sino. Hindi naman kalakihan yung sinesweldo. Porke nakapagbigay lang ng pambigas at pangulam. Mabuti nga po ako may naibibigay pambigas at pangulam. Kayo? Oh, kita mo na. Ang yabang mo magsalita. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Tay. Kahit na maliit yung kinikita ko, napapakain kong pamilya natin. Pero kayo? Ano ako? Baka nakakalimutan mo. Ako bumuhay sa inyo ng mga kapatid mo. Binuhay nyo kami sa sabaw na inasinan at nilagyan ng paminta. Yun po ba yung pinagmamalaki nyo? Sumusobra ka na talagang babae ka. Ay, Norian Masyado kang madaldal. Bakit mo naman sinampal ang anak mo? Ang yabang-yabang niyang anak mo eh. Hindi naman kayabangan yon. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Ano? Kinakampihan mo yung anak mong yan? Oo, kasi tama naman siya. Masipag ka nga magtrabaho pero yung kita mo sa bisyo mo lang na pag-iinom na pupunta. Tapos kami ng mga anak mo nagtitiis na lang sa kung anong mabibili ng kakarampot mong bigay. Aba, gusto mo pati ikaw sampalin ko? Sige, subukan mo. Talaga? Ako pang hinahamon mo ha? Wag niyo pong sasaktan si nanay. Nagkampihan pa talaga kayong dalawa. Sarap niyong pag-untogin. Pwede ba umalis na nga po kayo? Kanina ayos-ayos namin nag-uusap dito tapos dumating lang kayo para manggulo. Kung ikaw kaya palayasin ko sa pamamahay na to, baka nakakalimutan mo sinong batas dito. Hindi ko po nakakalimutan pero sana umayos naman kayo. Hindi na po tamang ginagawa niyo, Tay. Habang tumatagal, mas bumibigat pagdadala natin sa buhay ng dahil sa inyo at sa bisyo niyo.
Hanggat hindi ikaw ang gumagastos sa bisyo ko, wala kang karapatan pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. Tatay mo pa rin ako. Umalis ka na, Noli. Di ba lalabas ka? Ganyan ka naman eh. Pagkagaling mo sa trabaho, lagi kang pumupunta sa mga barkada mo. Aalis talaga ako. Hindi mo na ako kailangang pagsabihan. Pero sana, umalis na rin yung anak mo. Kasi naiirita ako sa pagmumukha niyan. At saan naman pupunta si Gwen? Baka nakakalimutan mo na dito siya nakatira. Eh di ikaw na lang yung umalis. Total, wala ka namang silbi. Anong sinabi mo? Ay, ang hirap sa'yo. Ang hilig mo maglaro ng tanga-tangahan. Kainis, makalis na nga. Iyon ang unang beses na sinampal ako ni tatay kaya magkahalong gulat at galit ang naramdaman ko ng araw na yon. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko na maglabas ng sama ng loob dahil pakiramdam ko ay sasabog na ako. Para sa akin wala siyang karapatang saktan ako kahit na siya pa ang tatay ko. Pakiramdam ko ay nanliit ako sa mga sinabi niya at nawala ng saysay ang pagtatrabaho ko para sa pamilya namin. Kaya umiyak na lamang ako pagkatapos noon at tinext ko ang boyfriend ko para magsumbong sa kanya, Papa Dudut. Makalipas ang isang linggo ay nag-decide akong umalis na lamang sa bahay namin para makipag-live-in sa boyfriend ko. Masama pa rin kasi ang loob ko kay tatay at nakadagdag sa bigat nang nararamdaman ko yung hindi namin pagpapansinan sa bahay. Minsan nagpapasaring pa siya kung gaano ako kasamang anak kasi maramot daw ako. Sinasaway naman siya ni nanay pero nauuwi lang yon sa away kaya naaaburido na ako. Sukan-sukan na ako sa bahay namin kaya ginusto ko na lamang bumukod. Hindi naman nila ako napigilang umalis lalo na ni nanay at ng mga nakababata kong kapatid. Pero nangako ako na bibisita sa kanila at magbibigay pa rin ng perang pangkain at pambayad sa bills. Lumipas ang 5 buwan, habang nasa bahay ako para dumalaw kina nanay, ay meron siyang sinumbong sa akin. Nay, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Oo, nak. Ayos lang ako. Mukha kasi kayong may sakit kaya nag-aalala ako eh. Ay, wala akong sakit. Pagod lang ako at puyat kaya matamlay ako tingnan. Bakit po kayo pagod at puyat? Siyempre, inaasikaso ko mga kapatid mo. Tapos ako lang naman naglilinis at nagluluto rito sa bahay. Ganun po ba? Sa bagay, pasensya na po kayo kung umalis ako rito sa atin ah. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Siyempre, naisip ko baka masama loob niyo sa akin kasi iniwan ko kayo. Hindi yun ang nasa isip ko, nak. Saka nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa sarili mo. Bukod doon, di naman kita masisisi kung gusto mo nang lumagay sa tahimik kasama yung boyfriend mo. Wala kasing kapayapaan tong pamamahay natin. Lalo ngayon na... Na ano po? Wala, nak. Iba na lang pag-usapan natin. Kamusta ka naman? Kayo ng boyfriend mo? Ayos lang po kami, Nay. Pero, curious po ako sa sinasabi niyo kanina. Ha? Wala naman akong sinasabi ah. Meron po. Ayaw niyo nga lang pag-usapan. Ayoko na kasing idamay ka. Problema na namin yun ng tatay mo. Ayoko nang isipin mo. Mas lalo ko po yung iisipin kung hindi niyo sasabihin. O sige. Pero ipangako mong makikinig ka muna sa akin. At kapag sinabi ko na, sana wag mong kamumuhian ng tatay mo. Alam ko may samaan kayo ng loob, pero hindi sana gumatong tong malalaman mo. Depende po, Nay. Hindi ko po may papangako. Gwen naman. Sabihin niyo na po kasi kinakabahan na po ako eh. Sige, sasabihin ko na. Ay, may babae ang tatay mo. Ano po? Totoo po ba yun? Oo, totoo yun. Umamin din naman siya.
sinasabi na wag kong kamuhian si tatay, grabe naman po yung ginawa niya. Oo nga. Pero pinatawad ko na siya. Pinatawad niyo? Oo, kasi asawa ko siya, nak. Tatay niyo pa rin siya. Pero kahit na, ano naman kung tatay namin siya, bakit niyo hahayaang tarantaduhin niya kayo? Nay naman eh. Siyempre, mahal ko pa rin naman si Noli. Kayo ba mahal niya? Kasi kung oo, bakit siya nang bababae? Napakawalang respeto, Nay. Ewan ko ba naman sa tatay mong yun? Kung kailan tumanda, saka nagkaganyan. Akala ko ba nagbago na si tatay pero lalo lang siyang lumala. Huwag ka nang magalit sa tatay mo. Matanda na naman siya eh. Naturingang matanda pero walang pinagkatandaan. Kung kayo kaya niyong di magalit, pues ibahin niyo ako, Nay. Baka kaya ganun kasi pangit na ako sa paningin niya. Ano po? Hindi ganun yun, Nay. Naisip ko lang kaya nagawa niyang tumingin sa iba. Sira ulo lang talaga si tatay. Hindi na siya nahiya sa inyo at sa mga kapatid ko. Nagawa niya pa talagang mambabae. Nakakainis siya. Tsaka, wag niyo nga po siyang ipagtanggol, Nay. Tingnan niyo itsura niyo. Stress na kayo. Nagkukunwari pa kayong di apektado kahit na nahihirapan at nasasaktan na kayo sa ginagawa ni tatay. Ano bang gagawin ko? Alangan namang layasan namin siya ng mga kapatid mo. Sige, saan kami pupunta? Ikaw lang at si Noli ang kumikita sa pamilya natin. Hindi ko kayang buhayin mga kapatid mo, nak. Pasensya ka na kung may mahina kang nanay. Di ko lang po matanggap na ginaganong kayo ni tatay eh. Hindi na siya nahiya. Nakakainis siya. Galit ako sa kanya, Nay. Habang pinakikinggan ko si nanay ay lalong kumukulo ang dugo ko. Hindi ko na rin tinago ang pagkadismaya ko kay tatay. Lalo akong nagngit-ngit sa galit dahil sa mga nalaman ko. Hindi na ba siya nahiya? Kasi kung oo, ang kapal naman ang pagmumukha niya. Pero naaawa rin ako sa nanay ko dahil wala siyang magawa, Papa Dudut. Natatakot siya na iwanan ni tatay kaya tiniis na lamang niya ang katarantaduhan nito. Kaya dinamayan ko na lamang si nanay hanggang tumahan siya. Nang gabi ring yon ay dumating ang tatay ko at nagulat siya nang makita ako sa bahay namin. Pero imbes na mainit na yakap at halik, sinumbatan ko siya sa mga sumbong na nalaman ko mula kay nanay. Tapos nauwi yon sa mainit-init na away na may sigawan kasabay noon ang pagpapalayas niya sa akin sa pamamahay niya, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak nang ikwento ko sa boyfriend ko ang mga nangyari sa pagdalaw ko kina nanay. Wala rin naman siyang nagawa kaya niyakap na lamang niya ako ng mahigpit hanggang sa tumahan ako. Kahit na magkasama na kami sa isang bubong ay nagkasundo kami na hindi muna mag-aanak dahil mahirap ang buhay. Factory worker ang boyfriend ko at pinasok niya ako sa pinagtatrabahuhan niya. Nangako kami sa isa't isa na mag-iipon ng pera kasi gusto naming magnegosyo. Maswerte ako sa kanya dahil kahit pareho kaming laki sa hirap ay mataas naman ang ambisyon namin. At yon ay ang umasenso sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa regular naming trabaho ng boyfriend ko ay sinubukan din naming magtinda ng ulam at pang-almusal na binebenta namin sa aming pinagtatrabahuhan. Tapos, imbes na magpahinga tuwing linggo, ay tumatanggap kami ng mga short order na mga palutong merienda tulad ng spaghetti at pansit. Ginawa namin yon para madagdagan ang income at ang ipon namin. At kahit na nga nakakaluwag na kami, mas naging matipid kami ng boyfriend ko. Hindi po kami tumigil sa pagtitinda para mahanap namin ang negosyong gusto naming i-pursue. Makalipas ang 8 taon, nag-resign na ako sa pabrika at sinimula na ang business naming ihawan ng manok, Papa Dudut. Nagbigay pa rin ako kina nanay ng pera pero laging nakakarating sa kaalaman ko na ginagastos lang yun ni tatay sa bisyo niyang alak at sa pagsasabong. Kaya naman nanatili pa rin hikahos ang pamumuhay ng pamilya namin.
Bagay na lalong nagpahirap sa kalooban ko ng mga panahong yon. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na ang bigat nilang dalhin dahil nauubos ako sa kanila. Ang hirap nilang tulungan kasi sinasamantala nila ang kabaitan ko. Pero hindi na lamang ako masyadong nag-isip ng masama dahil pamilya ko pa rin naman sila. Si tatay lang naman talaga yung mahirap pakisamahan sa amin dahil nagbago na siya. Wala akong ideya kung gaano kaseryoso ang problema ni tatay sa pagbibisyo niya hanggang sa makarating sa akin ang balitang sinanlan niya ang bunso namin sa kumpare niya para makautang ng perang pansabong. Agad ko namang tinubos ang kapatid ko at kinumpronta ang tatay ko, Papa Dudut. Ipapabarangay kita, tay! Wag, nak! Patawarin mo ako! Paano ko po kayo mapapatawad patong-patong ng mga kasalanan niyo sa amin? Una na yung pambababae niyo, tapos ngayon dinagdagan niyo pa ng panibagong kasalanan? Anong klaseng ama kayo, tay? Gawain po ba ng matinong magulang yung isan na ang sariling anak ng dahil sa pera? Alam ko namang mali, pero di ko lang talaga napigilan. Anong hindi niyo napigilan? Ewan ko, basta kating-kati kamay ko na makapagsabong. At kapag hindi ko ginawa yun, parang masisiraan ako ng ulo. Matagal na po kayong siraulo simula nung hayaan yung kainin kayo ng mga bisyo nyo. Ang sama-sama nyo, tay! Pinagpalit nyo kaming pamilya nyo sa pesteng bisyo na yan! Nak, huwag mo naman pagsalitaan tatay mo ng ganyan. Nagsisisi na naman siya sa ginawa niya eh. Huli na para magsisi kasi nagawa niya, nanay. Tsaka naririnig nyo bang sarili nyo? Pinagtatanggol niyo si tatay matapos niyang isan lang kapatid ko. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Hindi, pero tatay mo pa rin siya. Desperado lang siya kaya niya nagawa yun, pero alam kong hindi na niya uulitin. Sabihin mo kay Gwen na hindi mo na uulitin, Oli. Tama, nanay mo, nak. Hindi ko na uulitin. Kaya sana patawarin mo na ako. Magbabagong buhay na ako. Hindi na ako magsusugal o mambababae. Sana noon niyo pa yung ginawa. Ginagawa ko naman na eh. Wilma, sabihin mo nga sa anak mo na nagbabagong buhay na ako. Bigyan mo na ng isa pang pagkakataon ng tatay mo. Maawa ka sa kanya, nak. Ewan ko sa inyo, nay. Hindi ko maintindihan kung bakit imbis na yung kapatid kong kampihan nyo, tatay pa rin talaga kayo kampi. Baka nakakalimutan nyo. Harap-harapan kayong niloko ng taong yan. Huwag yung sabihin sa akin na ayos lang sa inyo na iniiputan niya kayo sa ulo. Siyempre hindi, pero matagal na yun. Matagal na nung huling beses na may kinaloko ang babae ang tatay mo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero nakikita ko nagbabago na siya. Sabi ko naman sa'yo, nak. Nagbabagong buhay na ako eh. Ewan ko, tay. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan sa inyo ni nanay kasi lumalabas para kayo nagkakampihan eh. Pinagtatakpan ni nanay ang mga kasalanan nyo kasi mahal niya kayo. Alam ko. Kaya nga malaki pasasalamat ko sa nanay mo. Dahil hindi niya ako iniwan. Kaya sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Marami akong kasalanan sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa'yo, Gwen. Gusto kong bumawi kahit bago man lang mamatay. Huwag mong sabihin yan, Noli. Hindi ka pa mamamatay. Hindi lang po kayo sa akin dapat humingi ng patawad, tay. Doon din sa kapatid ko kasi panigurado na trauma yun sa ginawa nyo. Kaya nga desidido akong ipabarangay kayo. Pero sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kaso pag naulit po to, hindi ko na kayo mapapatawad. Salamat, nak. Salamat talaga. Pangako, hindi ko na uulitin. Galit na galit ako kay tatay ng mga panahong yon. Marami akong tanong sa kanya dahil hindi ko lubos maisip na magagawa niya yon sa sarili niyang anak. Wala siyang konsensya at gusto ko siyang turuan ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanya. Pero nagmakaawa si nanay na huwag ko nang gawin yon. At nang mahimasmasan naman si tatay sa katarantaduhan niya ay umiyak siya. Dahilan para lalo kong
maramdaman na maawa sa kanya, Papa Dudut. Parang nagbalik yung dati naming tatay na nawala, matagal na panahon na ang nakakalipas at napalitan ng ganid at makasariling tatay ng malulong siya sa bisyo. Iba talagang nagagawa ng adeksyon. Mabuti na lang dahil natauhan na siya ng mga oras na yon. Pero takot na takot pa rin sa kanya ang mga kapatid ko. Hindi ko naman sila masisisi dahil nakakatroma ang mga pangyayaring yon. Pero pinatunayan ni tatay na gusto na niyang magbago matapos niyang lumuhod sa amin at magmakaawa na patawarin na namin siya. Simula noon ay tinigil na ni tatay ang kanyang mga bisyo at nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho. Bumalik po siya sa pagtitinda ng taho pero naaawa na ako sa kanya kasi matanda na siya para magbuhat ng mabigat at maglakad ng malayo. Kaya nga inalok ko sila ni nanay kung gusto nilang magtindahan para naman kahit nasa bahay lang ay kumikita na sila. Hindi naman sila tumanggi kaya pinondohan ko ang bagong negosyo nila. Unti-unti ay kumita ang tindahan nila nanay kaya naipaayos nila ang bahay namin. Masasabi ko po na nakaahon na kami mula sa kahirapan nang dahil sa aming pagsisikap at pagtutulungan. Nay, ito pang tuition sa school ng mga kapatid ko. Tapos ito naman, allowance nila pag nagsimula na klase nila. Magbibigay na lang po ulit ako sa susunod na buwan. Naku nak, sigurado ka ba rito? Ayos na tong pang tuition nila, pero tong allowance kaya na naming bigay ng tatay mo. Kumikita naman yung tindahan eh. Tama nanay mo, itabi mo lang yan. Baka kailanganin mo. Ayos lang po. Nakalaan po talaga to para sa mga kapatid ko. Kaya tanggapin nyo na po. Sige nanay. Nahihiya na kami sa'yo eh. Hindi na namin alam paano ka babayaran yan. Hindi naman po ako naniningil eh. Tsaka bakit kayo mahihiya? Anak nyo ko, magulang ko kayo. Hindi na kayo ibang tao sa akin. Ang laki na kasi ng naitulong mo sa pamilya natin. Ang dami mong sakripisyo. Pasensya na kung kinailangan mong gawin yun para maiahon tayo sa kahirapan ha. Nahihiya kami sa'yo. Kasi ikaw na yung tumayong haligi ng tahanan natin. Dahil naging siraulo ako nung araw. Ewan ko ba naman sa sarili ko. Buti na lang, mabait pa rin ang Panginoon. Kasi hindi niya inayaan na masira ko lalo ang pamilya natin. At malaki rin pagpapasalamat ko sa nanay mo. Dahil hindi niya ako iniwan. Siyempre, mahal kita eh. Pero malapit na talaga kita nun sukuan, kundi ka lang nagbago. Buti na lang di mo ako sinukuan. At ikaw rin, nak. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo. Tapos, ang dami ko rin kasalanan. Akala ko nga tinakwil mo na ako. Kamuntik na rin po kung hindi talaga kayo nagbago. Bumigo na kayo doon sa huling kasalanan ginawa nyo, kaya nga namumuro na kayo sa akin, tay. Gwen naman. Pero masaya ako kasi nagbago na si tatay. Ganun pala yun, no? Kusang mawawala yung galit at tampo sa puso kapag natuto tayo magpatawad. Kaya nga po pinapatawad ko na kayo, tay. Huwag nyo na lang po talaga uulitin yung ginawa nyo. Oo naman. Hindi ko na yun uulitin. Ako na mismo magpapabarangay sa sarili ko pag ginawa ko pa yun. Saka siraulo na lang ako kung sisirain ko pa yung pamilya natin. Ngayon pa na bumubuti na pamumuhay natin. Hindi pa po tayo mayaman, pero hindi na tayo hikahos katulad nung araw. Nakakakain na rin tayo ng mga gusto nating kainin. Hindi na rin sabaw na may asin at paminta yung ulam natin. Asensado na tayo kasi masipag at madeskarte ka, Gwen. Tapos nahawahan mo na lang kami ng tatay mo. Hindi ba, Noli? Totoo yun. Hindi lang pala sapat yung sipag. Dapat may diskarte rin. Pagtsatsaga at pag-asa na matutupad yung mga pangarap natin, gaano man yun kaimposible. Kahit mga magulang mo kami, meron din kaming natutuhan sa'yo, nak.
Salamat, nak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. At proud kami sa mga narating mo sa buhay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahal na mahal ko pong pamilya natin. Masayang masaya ako kasi hindi lang ako ang umasenso sa buhay dahil kasama ko rin dito ang pamilya ko. At kahit na marami pa rin kaming pagsubok na pinagdadaanan, nalalagpasan namin yon dahil sama-sama kami at nagtutulungan. Napakalaki talagang factor na hindi ka lang mag-isang nangangarap sa pamilya. Mas nagiging magaan kasi bawat pasan na responsibilidad kung nandyan ang pamilya mo para umalalay sa iyo, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, nandito na kami sa taytay ng asawa ko at kinasal kami last 2022 pero wala pa rin kaming anak magpahanggang sa ngayon. Kaya nga nag-decide na lamang kami na mag-ampon ang batang palalakihin namin at ituturing na sariling anak. Kung pagkakalooban pa kami ng Diyos ng anak ay malugod namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y meron kaming na-inspire at napasaya sa istoryang ibinahagi ko sa inyong lahat sa programang Barangay Love Stories. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gwen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.